Pag-usapan natin ngayon ang panibagong Uniteam. Kasi yung BBM Sara na dating Uniteam, wala na. Bungkag lapinig na. So ito, ang pinakabagong Uniteam is Sara at Raffy Tulfo. Okay. So, may posibilidad ba? Bakit nabuo? Bakit may nakaisip na magbuo ng Sara Tulfo team? Dahil sa sorbing lumalabas na sila ang napakalakas. Mag-unite na lang daw silang dalawa. Okay. So, i-share ko ang commentary ni Pinoy Vlog, Pinoy Views and Opinion tungkol nito at dagdagan ko na lang. Tinanong yan ng media kay VP Sara sa press conference niya kahapon. Ni Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo. Pareho nasa number 1 daw mga kababayan sa presidential preference sa pagka-presidente sa 2028. Kaya ang tanong ng mga reporter mga kababayan, hindi pa natin ito inaasahan na tanong ng mga reporter na posible ba daw magtatandem ito si VP Sara Duterte at si Tulfo. Comment kayo mag-comment. Matatandaan na posible ba daw itong gawing bagong unit team? Dahil base daw sa survey mga kababayan na si Tulfo ay hawak daw ang solid north. Buong Luzon mga kababayan, buong Visayas hawak daw ni Tulfo. Dahil, alam naman natin malakas daw si Tulfo dahil kahit saan lupalop ng daigdig na Pilipinas ay mayroong issue ng kabit-kabit. Lahat ng issue ng kabit mga kababayan natalakay na ni Tulfo. Kaya solid north na kay Tulfo pati Visayas. Base sa survey at si VP Sara Duterte naman, solid south sa Mindanao. Diyan lang daw nakakalamang si VP Sara. Kaya ang tanong ng reporter, baka pwede naman kayong magka-tandem na sa susunod na halalan. Ano kayong gusto nila? Si Tulfo ang presidente, si Sara ang VP na naman? Ewan lang, panoorin pa ninyo mga kababayan kung anong sagot ni VP Sara Duterte. Vice, litis rami po ng SW. SW pa ha? SWS ba yun? Ewan na natin. Hindi, WR numero. May posibilidad ba na sa presidential election magtandem ang Sara at Tulfo? Any reaction po nito? Magtandem si Sara at Tulfo? Hindi bagay. Sabihin na natin hindi bagay. Gayun pa man, hindi natin desisyon yan. Anong desisyon yan ni Sara? At ewan lang natin. Bago natin pakinggan yung sagot ni VP Sara, payag ba kayo na magtandem Sara Raffy Tulfo? May posibilidad kaya? Baka mamaya gusto ni Tulfo siyang magpresidente, gawin niyang busy lang si Sara. Nako, naloko na. Huwag na tayong pumayag na may makatandem ulit si VP Sara na alanganin. Okay. Dapat presidente ang takbuhan niya. So, papayag ba si Raffy Tulfo na may busy? Ano sabi niyo si Tulfo mukhang gusto rin talagang magpresidente mga kababayan. Pero pakinggan natin si VP Sara. Hindi ko pa iniisip yung 2020. Yan. Wala pa. Hindi ka pa iniisip. Maraming nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. May plano na si Sara kung anong gagawin, mga possibilities. Pero pahirap na Mamaya na natin dideklara. Baka makita ang ating mga baraha. Ganyan tang laro ng politika, di ba? Mga Tulfo dati, ayoko tumakbo, ayaw. So, maganda po yung sagot ni VP Sara na ayoko pang isipin yan, ang daming problema. Maalala ko noon si VP Jejomar Binay. Napakalakas niya sa mga surveys. Nangunguna, parehas siya ni VP Sara. Kaya lang maaga siyang nag-declare ng intention to run for president. Siniraan siya ng siniraan hanggang hindi na nakabangon. Dito naman kay VP Sara, iba ang nangyari. Hindi pa siya nagdi-declare na tatakbo. Wala pang klaro, sinisiraan na siya. And to me, that's good. Dahil malayo pa ang eleksyon, 3 years from now, sinisiraan na siya. Nilalabas na lahat ang pwede nilang ilabas na baho.
pag nalampasan ni BP Sara yung itong paninira sa kanya, ang taong bayan maumay na. Nako. Kasi kung pababa ka, pag bumaba ka na, the only way for you to go is to go up. Bantayan nila yung pag-akyat ulit ni BP Sara. Sige, siraan nyo lang ng siraan. Dahil nakikita nila effective mga kababayan ang ginagawang pattern ng mga tulpo ay yung tatay ni BP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong, simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026. May 2 taon pa para mag-antay tayo. Pero sa tingin natin na si Sara at si Tulfo talaga magbabanggaan mga kababayan dahil walang ibang viable na candidate ang oposisyon. Kaya nga, ang sabi, nililigawan daw nitong mga ngag-ngag mga kababayan. So ano sa tingin nyo? Desidido si Senator Raffy Tulfo na kakandidatong presidente? Comment nyo ko no. Kung ako ang inyong tatanungin, tatakbo yan. Magiging independent. Si Speaker Romualdez, kapag hindi naging successful ang charter change, tatakbo rin yan. So, kung maraming tatakbo na sa pagkapangulo by 2028, tatakbo rin si BP Sara. Meron ng survey na ginawa niyan yung Pulse Asia. Gumawa ng survey. Kung one-on-one lang, Tulfo versus Sara, malakas ang tsansa ni Tulfo na mananalo. Yun ang survey ng survey ng Pulse Asia. Kailan kung maraming candidate, siguradong mananalo si BP Sara. Pulse Asia na yan, na very credible ang kanyang survey. So, bilangin natin yung mga posibleng tatakbo Granting, tatakbo si BP Sara. Let's pray na tatakbo siya. Kasi, kung hindi siya tatakbo, sino ang magiging presidente natin? Ang pinakamalakas, Raffy Tulfo. Sino pa yung ibang tatakbo sa tingin ko si Senator Chis Escudero may may ambisyon din. Pwede rin matatakbo. And then baka Manny Pacquiao, susubukan na naman niya. So, sa tingin ko, itong multi-party system natin, baka abutin na naman ng 10 kandidato yan kagaya nung 2022. So, yun na nga, balik ta sa survey ng Pulse Asia, lamang o pabor kay BP Sara kung maraming tatakbong kandidato by 2028. So, balik ta sa tambalan, Sara to Raffy Tulfo, tingin ko malabo. Walang gustong mag-slide down sa kanila. Tapos, kailan ba yun? Last year, si Tulfo ang bumabanat sa binanatan niya si BP Sara sa kanyang mga PTA nung DepEd Secretary pa siya. Kaya walang common grounds ng Tulfo at Sara Duterte na alliance. Kaya hindi mangyayari yan. I don't know kung bakit natanong ng So, Martin Romualdez, hindi yan papayag na Ang posible pa, Martin Romualdez, ang katandim niya Tulfo. Posible yan. So, malakas si Raffy Tulfo kung magiging kakandidato siya na Vice President. Palagay ko, mananalo yan as Vice President. Kasi malakas na siya bilang Presidente. So, sino naman ang kapartner ni BP Sara sa kanyang pagtakbo? So, yun. Kailangan nila maghanap ng katapat ni Raffy Tulfo bilang Vice President. But, for sure, ulitin ko, pag
pagiging presidente at sobrang 3-4 ang katatakbo, I believe yung prediction ng Pulse Asia na mananalo si VP Sara. So hintayin natin. Malayo pa, December of 2026. Sana magdesisyon si VP Sara na tatakbo sa pagkapangulo.